So mga paps, magandang umaga sa inyong lahat. At andito nga po tayo ngayon sa Daang Hari, no? Imus side. At atin nga pong papasinayan yung Molino Bridge, no? Pero ang ating pong topic ngayon about sa Molino Bridge ay kung mag-open na nga po siya, ay sa tingin ko nga lang po, no, sa sariling opinion ko, ay parang useless pa din, no? Dahil ipapakita ko nga po sa inyo later on mga paps yung aking obserbasyon dito. Again, base nga lang po ito sa sarili kong obserbasyon. Hindi po tayo isang dalubhasa pagdating sa mga ganito. Pero bilang isang madalas na nagmamaneho, ay syempre kahit papano tayo maobserbahan natin kung ano magiging problema niya, no? But before that mga paps, yung dito nga po sa may Daang Hari, no, yung palabas diyan sa yung dito yung buhay na tubig, ayan, no, yung sa kaliwa natin, ano, hinarangan na nga po yan mga paps, ano. Dati pwede po tayong kumaliwa diyan, no, o pumasok diyan papuntang buhay na tubig, at isa nga po yung intersection. Pero simula nga po nung hinarangan siya, pansin ko nga mga paps, lumuwag yung traffic. Dahil dati yung bukas pa yan, yung may intersection pa siya diyan, ang aking obserbasyon ay yung dulo nga po ng traffic ay umaabot na doon kung saan tayo galing kanina sa Vermosa, no? Ganun kahaba ang traffic. Pero nung sinara na nga po siya, ayun, dire-diretso na nga po yung biyahe natin, ano? So para sa akin maganda nga po yung desisyon na sinara nga po yung intersection doon, ano? At syempre yung mga kinakailangan pumasok dyan papuntang buhay na tubig ay mag-U-turn na nga lang po dito. Yan, nag-U-turn na mga sasakyan dyan mga paps. And also sa Imus nga pala mga paps, no, may proyekto nga po si ating Mayor AA, yung mga signage, no, yung border signage ng Imus, katulad nga po niyang nasa harapan natin, ano, yung ginagawa niya, no, yan nga po yung magpapahiwatig na nasa border na tayo ng Imus at papasok na nga po tayo ng Bacoor, no, sa Molino. So marami nga po yung ginagawa na yan mga papi, no. Meron sa Open Canal, sa border ng Gentry, meron din dyan sa border ng Aguinaldo Highway ng Bacoor, tsaka ng Imus, no. So soon mga paps, ating papasinayan yan yung magiging itsura nga po ng mga marker na yan na nasa Imus na tayo. So ito na nga mga paps, no. Andito na nga po tayo ngayon sa approaching SM Molino, or dito nga po sa infamous Molino Bridge. Atin nga pong pag-usapan yung issue dito, no. Para sa akin yung malaking issue niya, yung entrada. Later on mga paps, iikutan natin itong bridge na ito mga paps, para nang sa ganun ay mapakita ko nga po sa inyo ng maayos. Also mga paps, follow nyo nga po kami sa aming Facebook page, no, yung sariling FB ko, yung Progreso Pilipinas, pati na nga rin po yung aming grupo na Metro Cavite and Beyond. So ito na mga paps, no, yan na nga po yung Molino Bridge, on which good thing naman na nakababa na siya, no, yung rampa niya, nakababa na ng kalsada. So anytime soon ay maaaring mabuksan na nga itong Molino flyover. So mga katanungan nga po dito mga papis, anong mangyayari sa ilalim, ano? Siguro ganyan na rin mangyayari dyan, kalsada na rin talaga siya. Sarado pa itong bahagi na to dito. And also mga paps, marami nagko-cover nitong Molino Bridge. Nakita naman po siguro natin yung isa sa mga problema niya is yung from entrance niya nga dyan sa may tawag dito Dasma bound, no.
is parang 2x2 lane siya, and then later on nga bigla siya nag bottleneck, no? So bigla siya naging 2 lanes na lang, so 1x1, no? So yun nga po yung isa sa mga problema. Pero may nakaabang po na rebar sa taas yan, no? Kung nakikita ninyo. So sigurado yan na in the future ay i-expand din po nila yung bridge para nga po maging 2x2 lane din, ano? Anyways, ayun nga po, no? Ang kagandahan naman po is nakababa na nga po siya ngayon dito sa Molino Paliparan Road. At naayos naman yung right of way issue dito, lalo na dito sa may right side natin. Ayan, so yung bagsak niya is tapat na McDonald's, no? Tapos ang gagawin natin mga paps, U-turn tayo. Pakita ko sa inyo yung entrada nga, yung pa-bound ng Dasmariñas. Doon nga po, no, may malaking issue ko nakita doon, no. Again mga paps, disclaimer lang po, it's based on my own observation. I-comment nyo nga lang po, no, kung mali ba ako or tama. Okay, so ito naman po ay pa Manila bound, no. Yan po yung bridge. So kagandahan dito sa spot na to is open yung right and left lane niya, no. So seamless yung travel, no. Pero dun sa kabila nga, yun yung may issue tayo, yung pa right side. So isipin nyo mga paps, galing tayo ng Dasmariñas papunta na Maynila, no. If ever na bukas na nga po itong bridge, halimbawa hindi naman tayo magdadaang hari, no. So sa taas tayo dadaan para maiwasan yung intersection dyan, no. So syempre pag nasa taas tayo, nasa right side tayo mga papi, ano. So isipin natin na binabagtas natin sa taas yan, ano, para makiiwas nga po dito sa intersection dito sa daang hari. Naalala ko dati, delikado dumaan dito dahil ang lalim ng hukay, no? Pero ngayon okay na. May mga right of way pa rin siya. I'm not sure mga paps, pero itong sa right side natin, tingin ko tatamaan din yan, no? Yun, malalim dito, oh. Dito tayo sa ilalim mga paps, malalim. Malalim yung lubak. Itong ilalim, wari ko gagawin pa tong kalsada. Pero kung mapapansin nyo sa unahan ay sarado, kung halimbawang ito yung way nya, no. So babagtas ka pa rin talaga pa kanan, Ayun na, kinain na ng lubak yung espalto dito. So ito na nga po yung intersection niya ngayon mga paps, no, dito sa Daang Hari. So yung intersection niya, if ever na galing kayo ng Bacoor at kinakailangan yung pumunta ng Daang Hari pakanan dito or pakaliwa, mukhang hindi naman magkakaroon ng issue dahil open naman po siya, meron po talagang espasyo. Ito nga po kinakatayuan natin dito, no. And for now, mga paps, ang magandang attitude na gawin natin habang may problema nga po tayo sa traffic dito is syempre magbigayan na lang muna din, ano. Ayan, tulad nga po ng sinasabi ko kanina, no, yung if ever na bukas na nga yung bridge, halimbawa sa taas tayo dadaanan, no, so nasa right side nga po tayo ng bridge. Yan, sa right side na yan, no. Ito, pansinin nyo dito mga paps, two-way siya, no. Kasi sarado pa yung sa kabilang side, yung sa bandang kaliwa natin.
So dito nag-iipon ngayon yung way palabas ng Bacoor, no? Or Manila bound or sa Dasma bound yung kasalubong natin. So yan mga paps. So again, nasa taas tayo, no? Halimbawa, bababa na tayo ng bridge. Paano yan magkakaroon ng stoplight? Dahil syempre yung mga pa-Dasma bound, yan, no? Yung dito sa kaliwa natin, no? Yan, kinakailangan na pasukin to dahil sarado pa nga po yung sa kabilang area, hindi pa siya open, ano? So yun nga po yung isa sa mga issue dito. At don't worry mga paps, ikot ulit tayo para makita natin yung sinasabi ko sa inyo mga paps. Dito ikot tayo kay Tile Depot. Yan, nabigay siya. So ito na nga mga paps, no, yung bound to Dasma na to, no? So yung kaninang ina-explain ko nga is yung paggaling kang Bacoor, galing kang Dasma pababa dito sa Bacoor using the bridge na, no? Magkakaroon nga po siya ng problema dahil nga po yung mga pa-bound for Dasma naman na hindi aakyat ng bridge, let's say papasok siya ng Daang Hari, sasalubong nga po siya, oh, yan, oh. Kita niyo naman mga paps, oh. Diyan. Ayan, o, isipin mo mga paps, oh, diba? Halimbawa, tulad na sabi ko, galing tayo sa taas, pa Bacoor bound, no? Bigla nga po magkakaroon ng choke point dito dahil kinakailangan nga pong huminto dahil sa ito mga, halimbawa, yung mga jeep na yan, ano? Papunta ng, or magkukuha ng pasahero dyan sa baba, sa may SM or what, or yung mga private car naman na kinakailangan pumasok na Daang Hari, kinakailangan nga po nila pumasok dyan sa yan, yung kinakaliwaan ng jeep mga paps yan. So ito nga po yung isa sa mga problema na nakikita ko dito, no? Ano ba to, magkakaroon ng stoplight. So if ever na magkaroon nga siya ng stop and go procedures dito, parang ano rin, parang nonsense din, ano? So hindi magiging seamless yung biyahe, no? Again, malapit na matapos tong bridge mga paps, no? And I'm guessing naman mga paps na tulad nga po nung sinasabi ko, dapat open nga po itong sa right side area natin para seamless nga po yung travel. Yung halimbawa po itong kinakatayuan natin, hindi ko nga po kinakailangan halimbawa umakyat ng bridge papuntang Dasma, no? Dahil ako'y papasok ng Daang Hari or let's say papunta ng SM, kailangan po dito ako sa gawing kanan dadaan, ano? Yan yung may mga earthworks na yan, no? Mukhang kiniklear na naman siya, no? Yung may gas station na yan na PTT, no? So dapat yan open po yan mga paps para seamless nga po yung travel natin, no? Lalo na sa mga papasok ng Daang Hari. Kasi nga, if ever na hindi pa open tong kanan, mag-open man tong bridge na ito, ay kinakailangan pa nga po natin mag-antay na clear nga po itong sa right side dito sa baba natin, ano? Para nga po seamless yung from Dasma going to Bacoor, para hindi na mag-stop and go dito nga sa pababa dito nga bridge. So yan nga po yung problemang nakikita ko dito mga paps, no? If ever nga magbukas siya, matagal pa rin po yung pag-aantay natin na maging seamless yung travel dahil nga po sa right of way na kinakaharap nito dito nga po sa right side natin mga paps. So yun nga po yung nakikita kong problema dito nga po, no, sa Molino Bridge. Mag-open man siya, let's say ngayong taon, ang problema nito is yung pa-bound going to Manila. If ever na sa bridge ka dadaan, ay kinakailangan pa nga rin po ng stop and go
procedures mga paps, no? So again, ako naman po hindi na po ako nagpipinpoint kung ano nga pong dahilan kung bakit naging ganito yung orientation nitong bridge na ito, on which dapat naman talagang orientation nito is yung parang sa Aguinaldo Highway, no? Yung bridge doon na naka-align mismo sa Daang Hari. May nababasa po tayong article, yun nga po, no, si dating Mayor Maliksi, no, na sumulat pala yan sa mga Villar, kung ano nga po naging dahilan ng DPWH nung panahon na yon ay si Secretary Mark Villar pa nga po yung nakaupong head ng DPWH, no, pero wala pa rin pong nakukuha statement coming from mga Villars, no. Again, tulad nga po na sabi ko, wala tayong pinipinpoint or biniblame dito whether it's an LGU issue or sa DPWH ba or sa mga establishments ba ng SM at sa mga Villar. Ang atin lang po is sana nga, no, sana as soon as possible ay maisaayos tong bridge na ito at ganun din maisaayos yung right of way issue niya. Lalo na nga po, ulitin ko lang mga paps, itong sa right side natin na kinakailangan ay mabaklas na yan, kung mapapansin nyo naman po, mukhang di-demolish na yung mga establishments dyan, no? So magantay-antay na nga lang po tayo, no? So dahil nga po sa right of way issue na yan mga paps, mukhang matatagalan pa rin po ang pagsasaayos nitong or makapagbigay ng seamless travel itong Molino Bridge, no? So yun nga po yung problema niya. Unlike pag ang orientation nito is yung sa Daang Hari mismo, sana matagal na nga po na papakinabangan ng mga motorista, no? At lalo na yung mga commuters natin mga paps. So kayo mga paps, no? Anong observation nyo dito? I-comment nyo nga lang po down below mga paps kung ano sa tingin nyo yung talagang naging issue nito, no? Or kung meron man kayong suggestion, no, about this, then i-comment nyo nga lang po mga paps. Tulad nga po na sabi ko, hindi po tayo dalubhasa pagdating sa mga ganitong bagay. At yung sa atin nga lang po ay ang sariling opinion, no, base sa ating obserbasyon sa pagmamaneho nga dito sa Cavite. Okay, so mga paps, halimbawa nga po ito, no, so isipin nyo na lang pagbababa kayo ng bridge, nakahinto muna kayo dyan para makalusot nga po kami na papunta ng Daang Hari. So mga paps, sana nga po nag-enjoy kayo dito sa ating update nitong Molino Bridge, no? At marami pa po tayong i-cover ng mga proyekto dito sa Bacoor, no? Yun po yung sadya natin ngayon dito. Abangan nyo nga po yung mga susunod na video natin. Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre alam nyo na, thank you!